Hello mga kabartudes! Maganda pa rin tayo at magandang pogi. Kamusta na kayo mga kabartudes? Alam kong miss nyo na ako. At syempre, sinabi ko naman sa inyo na hindi tayo palagi nakakapag-upload. At syempre, niintay ko palagi kung ano yung mga mangyayari doon sa mga nauna kong mga vlog sa inyo, no? Na mga videos ko. Kaya ayan, diba? Nangyayari na ngayon. And happy Chinese New Year! At pasok at papasok na ang mga lakas at bisa ng mga fire horse ngayong 2026. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga lakas at kayo ay magpalakas pa rin palagi. No? Magpalakas kayo at lalo ko kayong palalakasin. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay at na parating nag-aabang ng aking video, no? Dahil sobrang busy ako at marami ako palaging client sa personal at sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang lugar. Kaya mga kabartudes, mag-ingat man kayo kahit saan kayo naroroon at palagi nyong tandaan, huwag kayong magpapaapekto sa mga negatibo o distraction. Be focused always sa inyong mga lifestyle. Kaya happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Maraming nagchat-chat sa akin kung anong update ko at kung ano na ang nangyayari sa Pinas. No? So titingnan natin ang mga pangyayari ngayong pasok na ang 2026. Kung maalala nyo mga sinabi ko sa mga nakaraan bago pa ako or bago pa mangyari sa ngayon ay nauuna ako palagi magbasa ng tarot card reading na handa akong patunayan sa inyo na legit lahat yung mga sinasabi ko sa inyo sa tarot card na ito na ngayon nangyayari na maaaring mag-isa si President Bongbong Marcos, iwanan ng mga kasamahan at labanan at yung mga tag-isa ng talino at maraming nagdudunong-dunungan at isa-isang magtasisitago. At syempre, andyan palagi yung warning ko or hudyat ko sa pag-iingat ni President BP Sara Duterte. Alam niyo na kung bakit ko tinatawag na President BP Sara Duterte. Si BP Sara, I'm sure and I assume na talagang siya ang magiging presidente. No other than, no one else. No? Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at naniniwala ng buong tiwala at paniniwala sa aking mga kakayahan at inyong mga pangunawa. Thank you so much sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. At syempre sa lahat ng hindi pa nakakapanood ng mga una kong vlog or video, panoorin nyo. Ha? I-previous nyo lahat. Tandaan nyo, kapulutan nyo yan lahat ng mga katotohanan na nandyan lahat bago pa mangyari ang mga mangyayari, ang nangyayari. Dahil una pa rin tayo sa mga balita. Kaya maraming salamat po sa lahat. Happy lang, good vibes lang, para akit swerte always tayo. Panalo, always tagumpay. Yan, syempre titingnan natin ngayon ang mga nagaganap at mangyayari sa ating bansa. Ito ay pangkalahatan in general sa politics, sa mga kaguluhan. So titingnan natin, kakamustahin natin ang bawat kalagayan ng pangyayari sa mga nangyayari sa ating bansa. Ayan. Mga kabartudes, focus lang palagi tayo at syempre sa lahat ng mga gustong gumaling at gustong mawala ang inyong mga sumpa o ang inyong mga barang o kulang at anuman ang mga kabigatan at kamalasan na tinaglay nyo sa buhay nyo, alisin natin yan. Subukan nyo at kung kayo ay pagpalaing makausap ako at kayo ay makapasok sa aking welcome to my world, ay inyo na akong kausapin sa 0962-615-5424. Ayan, just call me or in chat sa Viber or WhatsApp. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kabartudes. Ingat tayo palagi and always tayo prayer. First God, second guide, then idea. Ako'y gabay lamang. Alright? Okay. Happy beautiful night and day.
Kaya sa lahat ng mga nag-aabang, eto po, pero this is the short video or konting oras lang kasi hindi tayo pwedeng at singit lang ako sa aking oras para kayo ay mabasahan ko dahil marami nang nag-iingat sa inyo. Kung naalala nyo, pinag-iingat ko si President VP Sara Duterte sapagkat siya ay maaga at unang-una ko pang kino-congrats siya dahil talagang taglay ko ang patutunguhan na nakikita ko ang mga patutunguhan nila kung saan sila malalagay o mapupuntang direction. Kaya ingat President VP Sara Duterte, then congratulations at suportado ka ng taong bayan. Hindi na nagpapalinlang ang mga taong bayan. Of course, alam nyo na para meron na tayong kalayaan at peace of mind, maging maayos na ang ating bansa. Kaya kung ang mamumuno ay mabuti at may malasakit sa ating bansa at mga governance at yung mga mamamayang Pilipino ang nagbe-benefits ang taong bayan ay mas mainam at mas maganda kung si President VP Sara Duterte ang mamumuno sapagkat tatanggalin na, aalisin na lahat ang mga garapal at korupsyon sa ating gobyerno. Kaya watch and learn sa mga nag-aabang. Ayan. At nangangamusta sa akin ang update din ni PRRD. Nawa palagi siya nasa mabuting kalagayan at syempre pagdasal pa rin natin palagi at ng kanyang kalakasan, healthy siya, and then abangan nyo, lagi ko sinasabi sa sorpresa or surprise ang kanyang pag-uwi. Alright? And then mag-ingat din Sir Marcoleta dahil ikaw ang nangingibabaw at maaring si Robin Padilla or Sir Bongo ang nagiging Vice President, Vice President na maaaring mas malakas. Ngunit nasa panganib ang kanilang mga career. No? Si Sir Bato de la Rosa, Bong at saka Bongo at si Sir Marcoleta at ang iba pang partido ng mga Duterte. Siyempre, labanan ng mga politics, wala tayong pakialam dyan pero nakikita natin kung ano yung nakikita at masasabi natin kung ano yung pwede natin sabihin sapagkat yon ang may katotohanan at mayroong magagandang ilalagay sa ating isipan kung ano ang pupulutan. Hindi na malilinlang ang taong bayan kaya maraming salamat sa lahat ng mga prayer warrior na mga katulad ko at mga lumalaban sa pamamagitan ng ritual at orasyon para masayos ang ating mga kaguluhan sa ating bansa at pangangalaga sa ating kapwa at sa mga kababayan natin na OFW. Then I love to all OFW at sa iba't ibang lugar ng mga kliyente ko. Thank you so much and happy ako sa inyong mga katatagan. Laban lang. Matatapos na ang karir ng mga kasamaan. Tingnan natin ang nangingibabaw na enerhiya na nangyayari sa ating bansa. Pick the card, 3 cards para malaman natin kung ano nga ba ang nangingibabaw na enerhiya sa kasalukuyan na mangyayaring paparating. Yan. Number 2. No? Nakaluhod, nahihirapan, naghahanda na ang lahat, ngunit hindi alam kung sino-sino ang mga kalaban. Kaya tandaan natin, sila-sila ay mag-aaway-away, sila-sila ay magsisisihan, at sila-sila rin ang mga maglalaglagan. Kaya ang mga kalaban ni VP Sara Duterte
ay maaaring magkabaligtaran at humingi ng saklolo kay President BP Sara Duterte. Maraming mga nagko-concentrate na sa labanan sa 2028. Kaya abangan niyo yan. Dahil dito sinasabi ang kalakasan ng aura ay mahirap kasi ito ay seryoso na labanan nila sa politics system or mga politiko na maglalaban-laban para hindi makaupo si President BP Sara Duterte. Ngunit kahit anong gawin nila, wala nang makapipigil. Ngunit mayroong makagagawa ng masama kay President BP Sara kung pupwersahin nila na talagang hindi na makatakbo si President BP Sara Duterte. Kaya suportado ng taong bayan ang ating President BP Sara Duterte. Ayan. Marami nang naghahanda. Marami nang natatakot. Marami nang hindi nakakakita. Ngunit marami na rin nagbubulag-bulagan. Kaya abangan nyo ang susunod dahil planted, scripted, and segue ang mga laganap at mangyayari. Kung mapapansin nyo at kung maaalala nyo pala, yung mga huli kong video, nagsasabi na ako sa inyo, ang buwan na yon ay puro mga issue of patayan, maraming ganun, etc. Alam nyo, panoorin nyo sa video ko, ha? Para malaman nyo kung ano talaga yung nilalaman ang mga una pa tayo sa mga balita. Alright? Okay. Ang bilis ng mga karera ngayon, ha? Yan ang naging ibabon energy ngayon dahil maraming tatakbo. Ngunit, tatakbo rin lahat. Halos takbuhan ang mga ganap o mangyayari. Dahil magkakaroon ng karerang matindi ang mga politiko or politics system. Dahil ngayon pa lang naghahanda na ang lahat kung ano at sino ang mga manok nila sa darating na halalan sa 2028. Alright? And next, King of Pentacles. Isang malaking problema ang ating administrasyon o Pangulo ng Pilipinas. Subalit siya ay napapalibutan o nakakapitan ng mga negatibo. Hindi natin kasigurado kung siya ay papayag, bumaba o aalis o bababa. Ngunit gusto niya pa rin manatiling maging Pangulo hanggang sa huling hininga. Ngunit bagamat datapwat at maaaring magkaroon ng mga change object o pagbabago na hindi maganda sa kanyang kalusugan dahil nababalutan siya ng mga green or tinatawag na mga damo o birding damo. No? Siya ay nilulumot na at nagkakaroon ng inaakyat na ang buong katawan o kalagayan niya ng mga damo or masasamang damo. Ayan. At siya ay mananatiling nakaupo or sa kinauupuan niya mismo maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari sa kanyang kalusugan, kaisipan at mga desisyon. Kaya magkakaroon si President Bongbong Marcos ng mga unexpected happen. You know? Yan. Kaya abangan nyo yan dahil sinabi ko na noon na 50-50 na kapag nalampasan niya ang taon na yon ay swerte niya. Sinwerte, bagamat hindi pa tapos dahil konting kembot pa ang mga labanan nila ng BP Sara Duterte at ang PBBM ay matindi. Kaya abangan niyo yan na watch and learn, ha? Issue, ha? Ang mga enerhiya ngayon ay nakapokus sa paghahanda
ng labanan at mabilisang karera o karakter o career nila rin. At ito naman ay issue at tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Yan, maraming salamat sa lahat. So, tignan naman natin ngayon kung ano yung nangingibabaw, kung ano yung mga mangyayari. 7 cards. Tignan natin ang 7 cards kung ano ang pwedeng mangyari. No? Ayan na, kinikilabutan ako pero dito makikita nyo na kung ano ang magaganda at malinaw na mangyayari at this time. Okay. Infinity. Number of 8, sapagkat ito ay pabalik-balik. Kaya huwag kayong magtaka kung ang mga issue o nangyayari sa panahon ngayon ay pabalik-balik, paikot-ikot, pasigway-sigway, at nililihis o nililin lang nila ang mga taong bayan o manonood. Kaya ganun na lang ang nangyayari. Na para bang naguguluhan, nagpi-50-50 palagi ang mga issue. No? Na meron inumpisahan, hindi matatapos, then another umpisa, another. So, ganun ang mga script at planted na mga playbook nila. So, nangyayari dito, magkakaroon ng pagtalikod, pagtalikod, pagpapasya, at paglalakbay ng mga tao. Lalo na sa ating mga pinananagot sa kasalanan o tungkol sa mga corruption, no? Meron silang mga pagtalikod, pagpapasya at paglalakbay. Kaya huwag kayong magtaka. Maraming pagsubok na pagdadaanan tayo, hindi lang ang mga politics system. Damay ang taong bayan sapagkat hindi na pinoproblema ng mga politiko ang taong bayan. Ang pinoproblema ng taong bayan ang mga politiko. Di ba, baligtad na. So ayan, meron ding haharaping malaking pagsubok ang family Duterte at ang family BBM Marcos, no? Kaya let's do it. At ang taong bayan ang nagja-judge at kagawa ng paraan para magkaroon ng pagbabago ang pagpapatakbo sa ating bansang Pilipinas. No? May isang lalaki na gustong tumakbo bilang presidente. No? Kaya abangan niyo yan. Eto na. Magwawatak-watak na ang palasyo o ang tower. Sapagkat babagsak na. Palagi itong lumalabas sa mga parating. Dahil dito may mga magaganap at mangyayari na magkakawatak-watak na. So, maaaring kaguluhan sa palasyo at downfall. No? At magbabago ang sistema. Malagim ang mga pangyayari sa mga nangyayari ngayon sa administrasyon. Kaya sobrang gulo ang gulo-gulo. Diba? And then propose. Yan. Magkakaroon ng mga panibagong leadership or party list or mga teamwork ngayon. Kaya piliin nyo kung sino ang inyong iboboto o napupusuan na talagang makatutulong sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino, maka-Diyos, makatao at makabayan. Handa na ba kayo maging presidente si President VP Sara Duterte? Because she is the greatest. Eagle in the world. Talagang powerful siya.
siya ang magtatagumpay kapag siya ang naging presidente, ay tagumpay din ang taong bayan. Kaya suportahan at ipanalangin, tulungan din natin ang pamilya Duterte sapagkat andyan ang pag-asa ng taong bayan. Hindi ko sila kinakampihan or wala akong inaano sa kanila na kung sino ang kung meron kasi nag-ano dyan na baka DDS daw ako, supporter siya. Gitna lang ako. Kung ano yung sinasabi ng tarot card, yun lang ang sasabihin ko. No? Kasi nakikita ko dito si President BP Sara ay successful sa pagiging president. Ngunit may mga balakid at saka hadlang sa kanya. No? Kaya dadaan lahat sa justice system. Kaya timbangin nyo rin at kayo na rin ang mag-judge sa mga taong gusto nyo iupo sapagkat ang isyong malaki ngayon, lahat ng pangyayari ay puro na lamang kaso, sasampahan si ganito, sasampahan ng kaso si ganyan, kakasuhan si ganyan, puro na lang kaso, kaso wala pang resulta, kaso wala pang mga natatapos na kaso wala naman nangyayari, kaso hindi nyo nakikita, kaya puro na lang kaso, kaya kaso ka na. Diba? Kaya yan mga kaso na yan at walang katapos ng kaso ka na lahat talaga. Ano? Dahil lahat ng mga nangyayari na yan hindi maganda para sa Pilipinas at sa mga tao, sa mga Pilipino na maging aura yan. Kaya kayo na ang bahalang magdesisyon at kung sino ang paniniwalaan nyo, at kung sino ang tutulungan nyo, at kung sino yung mga susuportahan nyo hanggang dulo. Kaya, sa mga ilang tanong, bibigyan ko kayo, no? Ingat, hindi masamang nag-iingat, no? Kaya, lalayo, hindi rin pwedeng magtago. Ano? Sapagkat, darating na ang tamang panahon ng hustisya, ano? At ng pagbabago ng ating bansa at ng mga mahihirap dahil mawawala na ang mga nanggago or nambastos or binalahura ang ating justice system. Hindi ko gusto ang mga nangyayari sa mga justice system, no? Tsaka yung mga higher lawyer and government na yung mga government natin sobrang gulo, sobrang pangit, no? Alam nyo, natural na yan na mangyayari at magbabago rin dahil sa kapabayaan ang disaster. Kaya maghanda kayo sa parating na mga disaster, no? Dahil sa kapabayaan din yan na mga toka na dapat isaayos ang mga dapat ayusin na panangga para sa mga disaster. Kaya lang, wala, nakakasuka na. Diba? O, kaya kayo na mismo ang humusga. Okay, meron tayong mga kailang katanungan. Yan. Mag-ingat kasi maring ang mga partido ng Duterte ay isa-isahin. Kidnapping, power play, and marami dahil persahan na nga, no? At parang
patay kung patay ang kanilang mga labanan. Bahala kayo sa buhay niyo. Ayan, alright. Basta ako, happy lang, good vibes lang. At makapagbigay ako sa inyo ng good vibes and babala. At ako'y gabay lamang, ano. Kaya sa lahat na gusto kong makausap at gusto kong ma-chat, chat nyo ako sa 0962-615-5424. Kaya ano pang iniintay nyo, magpa-update na kayo, magpa-tarot card na kayo para marami kayong malalaman. Ha? At yung mga naguguluhan sa inyo, nag-stress kayo at may mga karamdaman, chat nyo ako kung interesado kayo. Alright? Para mabago na yung sumpa. Matanggal na yung mga sumpa sa inyo, ha? Okay. So, meron tayong 5 katanungan na pwede natin tanungan. So, pagkalahatan to, ha? Ito yung mga mangyayari. Update ko lang to dahil ito ay yung mga nangingibabaw na tanong. Makakalaya pa ba si former President Duterte? Number of 7. May nakikita na tayo na 70% and 30% makakauwi. At makukuha ang kalayaan. Ngunit pagbalik ni President former Duterte ay para ba siyang makararamdam lalo ng sakit at hinanakit sa mga hindi na ituloy na build or inaasahan ng mga taong bayan na ayaw niya dapat mangyari ay nangyari. Ano? Paghinayang. No? 70% na makabalik buhay o patay si President former President Duterte. So ayan po. Ngunit siya ay meron ng masakit at mahinang kapangangatawan at nararamdaman o karamdaman. No? Kaya pagdasal natin ang kanyang kalikasan, ang kalakasan at mabilis ang paglabas hanggang makita niya maging presidente si President BP Sara Duterte. Alright? Okay, next question. Marami bang makukulong sa partido ni President former Roa Duterte na involved doon sa kanyang kaso? King of Cups. Nasa presidente ang desisyon. Alright? Alam na this. Kayo nang bahala mag-isip dyan. Dahil maaari at may panganib na biglaan o hindi inaasahan na pwede silang kidnapin din at dalhin sa Hague. Si President Bongo, si Bongo, pangalan nito, si Bato, ayan, at iba pang mga kasamahan, no? At sila ang maaaring pag-initan din, no? At lahat ng mga partido ng Duterte sa lalaban o lumalaban sa administrasyon ay nasa Pangulo o nasa leader na admin natin ang desisyon. Alright? Okay. Magiging presidente na ba si President BP Sara Duterte? Kung mapapansin nyo, lagi ko sinasabi presidente. Si BP Sara. Okay. Magiging presidente na ba?
meron pa ring lalaban kay ah karibal si President BP Sara Duterte sa pagtakbo ng 2028, babae din, na Thunder pero ito ay Catwoman, na maaring susubukin siya ng isang babae na matalo sa kanyang pagtakbo. Susubukin, na matalo si President BP Sara Duterte. Kaya meron pa ring susubok o magtatangka lumaban sa President BP Sara Duterte 2028. Okay? Dahil dito, magiging harass or madalian ang mga proseso na hindi nila hahayaang maging presidente si BP Sara sapagkat isa sa kanila ang magiging president. Alam na this. Alright, next question. May impeach ba si President BP Sara Duterte? So tingnan nga natin kung may impeach. Kasi maraming tatanong niya, may impeach pa ba daw? No? Number 5, 50-50. Magkakaroon pa rin. Marami pang mababago. Marami pang rin changes. Then arrangement. Alam mo, dyan sa Senado, sa majority, sa yung mga natin, Congressman, magpapalit-palit lang sila sa kanilang mga trabaho, opposition. Palit-palit, nakakagulo na, nakakalito na, pero andyan pa rin sila. Palaging merong referee or tinatawag natin na pagbabago-bago sa kanilang mga liderato, tungkulin, at saka dyan sa mga ating mga ang tawag dyan, ombudsman, Supreme Court, senator, yung mga ganyan, lahat ng mga politics na mga naglilingkod sa gobyerno, karon palagi ng mga ikot-ikot, para silang ikot-ikot lang, balik-balik lang. Kaya huwag kayo maguluhan, huwag kayo mawindang, kakapanood nyo ng mga yan, kung hindi nyo alam ang ending niya, hayaan nyo silang mahilo. Dahil wag muna kayo ang mahilo, so baybayan nyo yan at kapulutan nyo ng mga tama at legit na hindi fake news ang inyong mga napapanood. At manatiling nakaka-good vibes sa inyo. Abangan nyo lang kung sino yung mga may katotohanan, talagang maging trusted tayo, no, sa taong napupusuan ng mga taong bayan o ng mayang Pilipino. Alright. Last card. Ano ang magiging resulta sa taon na to? Or ano ang magiging resulta sa taon na to na may mga matitinding kalagayan? Ayan. Ang matinding resulta sa taon na to ay takbuhan o pagtakbo or mga karakter nga nila na maglalabasan ng mga kanya-kanyang karakter or pagsali sa competition o pagtakbo sa mga susunod na halalan, na kaya yan ang pinaka-general na unahan na silang tumakbo at parang parang tournament, marami ng mga magtatakbuhan at tatakbo at tumatakbo at patatakbuhin, kaya takbo pa more. Ayan. Ayan ang mga kaganapan at magaganap sa susunod na mga mangyayari ngayong first quarter of the year 2026.
Yan. Maraming salamat and thank you so much sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-update, nakakapagpatarot reading at nahihirapan akong kontakin. Kumontak lang po kayo sa 0962-615-5424 at para ako mismo ang inyong makakausap. Maraming salamat at supportan, like and share nyo ang aking video sa lahat na hindi pa nakasubscribe. Ano pang iniintay nyo? Kaya kung ayaw nyo makinig, bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. And I thank you. Thank you so much. Happy lang, good vibes lang para akit swerte. Always tayo tagumpay. Maraming salamat po sa inyo mga kabartudes. Thank you so much. And I pray to all of you na ayan. At nawa panalangin ko sa inyo na nasa mabuti kayo kalagayan palagi at sumainyo palagi ang pagpapalang ng Diyos. And see you next update. Thank you very much. God bless. God bless to us.